Okay, okay. Ito na guys. Ito na guys. Marami tayong napag-usapan ng mga crush ng bayan. Si Mark Gamboa, hindi na naman ang focus sa issue. Focus sa talent. Talent. Girl next door. From Team Chloe to Team Cassie. May love team pa yung mga Pogo hearings. Ibang klase talaga. Wala talaga pag-asa ng bayan natin. Salamat, Attorney Mark Gamboa, for your very honest take on hereditary issues just in case sa Pogo. Thank you very much also, Shogun Edu Manzanas, Lord Toranaga. Ito, Sir Manzanas, Sir Toranaga, ano yung update ngayon dun sa sinasabi mong kay Bongo ba to at itong issue na ito? Well, si Espinido, isa yan sa mga poster boy nila Digong nung siya ay presidente. Ito yung pinagmamalaki nila na mga idol, no? Mga talagang anti sa tokhang. Yan yung mga kanon, yan yung mga superstar. Ngayon kumanta, no? Kumanta na inorderan daw siya ni Bato at saka ni Bongo na talagang Sa Quadcom ba ubusin. to? Sa Quadcom, Ha? yung Supracom? Quadcom ba ito? Oo, no? At tingin ko yan ay clearly a smoking gun, no? At hindi pa yon, tinawag niya yung Philippine National Police as the biggest crime organization. No, yun ang sinabi niya. Why It is would the he do biggest that? crime organization. Kaya nga kung babalikan mo nung early sa mga mga first few months ni BBM ay pina-courtesy resignation ni DILG Secretary Abalos lahat ng mga police officers. Kaya hindi ka magugulat, di ba? Hindi ka magugulat na diyan sa sinasabi ni Espinido na the biggest crime organization daw ay yung Philippine National Police. Nakita naman natin kung paano yung mismong chief si Albayalde ay nadamay sa drugs, nadamay sa mga ninja cops. Hindi yan middle level officer, hindi yan simpleng general. That is the chief PNP. Mm. Oh? Kaya maraming nagalit na mga pulis, pero yung mga tao, ang sinasabi, told you so, parang mga kwan yan, hindi na yan bago sa kanila. No? Marami mga pulis na uhuli for kidnap for ransom. Marami mga pulis na uhuli definitely sa EJK. Kumbaga itong sinabi ni Espinido ay hindi nakakagulat. Dahil sa report halimbawa ni Manny Mogato sa Reuters na nanalo ng Pulitzer, talaga namang mga pulis yung tumitira doon sa mga uh, libo-libong biktima ng Tokhang at saka EJK. Huwag mong kalimutan na Big R, Mark, lumabas na September 2017 sa accomplishment report ng Malacanang, 20,000 na yung patay. Di ba? 16,000 EJK, 4,000 through police operation. That was first year pa lang ha. Unang taon pa lang yan. So, ibig sabihin, mismo gobyerno inaamin sa kanilang accomplishment report itong mga sinasabi ngayon ni Espinido. Ang kaibahan, si Espinido ay isa dun sa mga icons ng Tokhang. Si Espinido ay isa dun sa mga superstar together with Bantag noong panahon ni Digong. Yan yung pinagmamalaki So nila. bakit sila bumaliktad ngayon dahil wala na yung shadow fear ni Digong? Partly may mga kasong isasampa sa kanila. Na-induce nila. Naghahanap sila ng way out. Diba? Parang si Guban sa customs. Diba? So it could be iba't ibang mga kadahilanan. Pero yan ay mga ngayon, mga smoking gun. Actually, yung mga sinasabi naman nila, dati nang sinabi nila Cañas, di ba? Dati na yung sinabi ni Matubato. Pero ito ay isang bimedal police colonel, no, na pinagmamalaki ni Digong. Kaya ang hirap nilang ipagpag yan. Anong sagot ni Bato, Mark? Ito, Hindi ko naman pinapatay. Ang sabi grabe ko ko bang ay patayin ng tao? Wala naman akong i-neutralize sinabing lang. patayin yung tao. Pinapa-neutralize ko lang. Siya pang pusit. Eh, Diyos ko po naman, lahat naman tayo, alam natin kung ano ibig sabihin ng neutralize. Di ba? Sabi nga ni Ami Pamintuan kanina sa story Kailangan ko, na, ako matagal ako sa Kwan, sabi ni Ami, matagal ako sa police beat. Lahat ng dumaan sa police beat, no?
alam ko nung ibig sabihin ng neutralize. Ano yan? Kailangan na i-follicle test din yan si ano para malaman ko ano ba nangyayari dyan. Mark, ano ba online ba may traction itong issue ng Quadcom, itong mga kino-cover ng Quadcom? Kasi we're hearing a lot about yung Shimenot, itong Cassie, mga ganun. Parang feeling ko the Quadcom is not Pero getting... hindi masyado. Pero yung kay Yeah, Sara, yung kila Cassie, kila AR, kila Harry Roque. Itong kay Espinido ang hindi eh. Pero habang sa mga susunod na araw, habang mas na-explain, habang mas nakikita nung yung gravity nung kanyang ano, siguro nagka-fatigue na din yung tao na tungkol dito sa EJK yan, ano, pero mas ma-realize ng tao na kung gaano ka lala, kung gaano ka compromise yung ating kapulisan nung panahon ni Digong. Kung gaano naabuso at naging, sabi nga niya, parang criminal organization yung labas. but would this be enough Hindi to... pa masyadong mag-grasp Then, nung tao eh. yun nga eh. Pag Parang Sabay-sabay kasi, Mark, yun di nga ba? eh. Sabay-sabay Oo. nangyari yan eh. sabay-sabay eh. Si Cassandra Ong, no? Yung Notary Public, no? Si Kibuloy Sabay-sabay. pa. Oo. Yun nga eh. Sabay-sabay eh. Right. Eh. Sir Ronald, is Barbers really, I mean, like, what is your read of Barbers' handling of the Quadcom? You think they're really serious to take this to its logical conclusion? Oo, masisira sila kung titigil nila yan eh. Dahil ngayon pa lang sumusulpot yung tip of the iceberg eh. Yung body ng iceberg, nagsisimula pa lang lumabas eh. Diba? Yung ugnayan ng pogo, ugnayan ng drugs, ugnayan ng EJK, no? Na funded siya partly ng kita ng pogo, kita ng ganyan-ganyan. Yung sinasabi ni Las Cañas na yung mga pinapatay na drug lords sa Davao, pinapatay para palitan ng sariling drug lords, di ba? Tapos na-elevate ngayon on a national level. No? Kaya maraming maglalaglagan diyan, marami diyang mga tetestigo babaliktad. No? Sasabihin nila, "Oh, ako na kami, whistleblower na kami o kaya witness na kami." 'Di ba? Ang madidiin diyan yung mga principal. At 'yan ay magandang dagdag sa ICC case. Yun nga eh, parang ito cumulative na ito, no? Snowball effect ang nakikita natin dito, no? Yes, no? Ikaw, Mark, what do you think is kulang sa communication? Obviously, the Malacanang is keeping away from this para naman andun yung separation of powers and all of that. But, you know, for anyone who's concerned about Duterte's and all the horrible things that happened in the past, I mean, in terms of communications, paano makuha yung puso ng tao? Paano makuha yung attention ng tao? At saka yung mga, I mean natin, may pagkakulto din yung support kay Digong to a certain degree, di ba? And not all, but a lot of people supporting him, may pagkakulto-kulto na rin. Is there a way to also create cracks in that narrative or some, you know, chink in the armor? Kita naman sa support kay Sara eh. Then unti-unting bumababa na eh. Kumbaga maraming namumulat dun sa ano eh. Kumbaga ang ingay na nung mga ano eh. Kay Kibuloy, tapos nung pagharap ni Sara, tapos itong sa mga pogo, itong sa... So talagang kumbaga wala nang kailangan gawin yung Malacanang eh. Kasi sumasabog na eh. Kumbaga, hindi mo na mapigilan eh. Lahat na, all firing on all cylinders na yung ano, nangyayari ngayon. So, of course, nandiyan yung mga diehards. Wala ka na magagawa talaga dyan. Ano pa rin yan. Pero yung mga nasa gitna, yun ang unti-unting nalalagas dito sa mga Yeah, yung mga Duterte. swing voters. Sa territorial nila, pababa ng pababa sila Digong, sila Bato, kay Sara. So, will that be enough para tuluyang bumaba itong kala Sara? O yan ang makikita natin. Pero so far sa dami ng nangyayari, posibleng hindi makita ng tao eh. And nandiyan nga katulad diyan sila Senator Risa na na-explain ng maayos. Siguro itong kay Espenido, magandang ma-explain lang din ng maayos. Kasi ang banat ni Bato, ito si Espenido, ang nag-udyok nito si Speaker Martin daw. No, ganun nakadiretsa yung banat ni Bato. Yeah, let's hope with all of this investigation, yeah, someone put it, Sebastian put it, break the spell, no? Kasi medyo may hindi lang si Kibuloy ang may pagkakulto na support. All right, I think that sets the tone for the final penultimate episode for our RMM this week, local politics, na mas marahas pa sa ating national politics. Kumbaga, nag-warm up pa lang tayo. Ayan na si Mark
Mark, parang naghahang na yung internet mo. Papunta na tayo sa Manila. Mark! All right, thank you so much.